Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pagpasensyahan nyo na mga kababayan kung medyo ngongo tayo, no? Medyo clog pa rin ang ating lalamunan at ilong, minsan yung tenga ko, sa sipon. Pasensya na po kayo. No? Pero at least po, salamat po sa lahat ng inyong prayers and concerns and well-wishers na tayo po ay unti-unti nang lumalabas sa ating COVID infections, no? Actually, no, gusto ko lang pong ipakita sa inyo itong mga test namin. Tingnan nyo lang po ha. Disclaimer lang, ito po ay matagal nang nakuha. Itinabi ko lang souvenir. Ayan, no. 4 na positive. 4 po kami dito. Yung panganay ko wala dito, nandun sa Sacramento o sa Davis, sa Yolo County. Nagtatrabaho doon. Ako nauna, sumunod yung aking bunso na lalaki, si AJ. Tapos sumunod yung ate niyang isa, yung pangalawa ko. Tapos kagabi si Mrs. O ayan po, quadro alas. Mga COVID positive kami. Pero natural naman po yan dito kasi naglagana po ang COVID dito sa lugar namin. Pero nagre-recover naman po kami. No, kahapon nga po, sabi ko sa inyo, may isa tayong video dyan. Nakalabas na ako dahil okay na yung pakiramdam ko. Mas na lang. Magmas lang, no? So, anyway, ang itatopic natin mga kababayan ay ito pong si Harry Roque. Duduktungan lang natin yung kasi 'di ba yung video natin nandun tayo sa sasakyan, no? Ito po yung article. May isang article lang tayo na kung saan itong si Kakopi. Kung yung mga nanonood po kay Kakopi, ay tiyang, manood ka doon kay Kakopi. Ang galing mag-vlog niyan, no? Nandun ako tuwing 7 ng umaga dito. Sa'yo, alas 11 mo ng gabi dyan. Ano lang yan si Kakopi mag-vlog eh. Less than an hour eh. Hindi aabot yan ng 1 hour. Mga 45 minutes kasi 3 topic, minsan 4. Kanina tawa siya ng tawa. Hindi siya nakatapos ng topic niya. Tawa siya ng tawa, no? Mahusay po si Kakopi, no? Magaling po yan. Talagang topic siya, topic. Yung ganito rin po, nagpapakita ng article, tapos kokomentuhan at bibigyan niya ng opinion. Mahusay naman po. Hindi siya yung nakikichismis, ganun-ganun, no? Si Harry Roque, yung ating dadagdagan, no? Na yung tungkol sa kanyang appointment letter. Kumbaga, si Harry Roque ang star of our content today. Kasi aside from that, tatalon tayo sa Maisog Rally. Di po ba? Kasi nagmaisog pala sila diyan sa may Pampanga. Ano ba naman yan? Wala na kayong magawa sa buhay nyo. Yang peace ninyo ha. Mamaya, boldjacking ko kayo tungkol dyan sa peace ninyo. Peace. Hindi nyo alam yung peace BBM. Diba? Pero bago po tayo magpatuloy, since ito po ang ating premiere video, alam na. Tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings through super stickers, super chat, and super thanks. Sa mga katuwang natin sa LS, wala po tayong LS kasi hindi po tayo makalabas Alam niyo naman, di ba? Ang gusto ko ngang gawin walk and talk with talkies. Di ba? Sabi yung pinag-uusapan namin nila Elore. Parang channel Walk out at thumbnail na lang. Title na lang ay chang. Walk and talk with talkies. WTT. Uy, mahilig ka pala sa tea ha. Ako, mahilig ako sa tea. Yung iniinom. Ewan ko sa inyo. Di ba Ate Bet? Si Ate Bet. Nakausap ko na si Ate Bet. Sarap kakawentuhan ni Ate Bet kanyo. Ang bait-bait. Saka, very peaceful siya. Sana makuha ko yung ganyang attitude ni Ate Bet no? Ano kayang iniinom natin ni Ate Bet? Ate Bet, anong iniinom mong tea? Baka gusto mo naman akong bigyan yan. Pero tularan mo si Aichang, hanapin nyo yung address ko. Sa ni Miyu, 3 kayo. O si Wanabet, isama nyo si Wanabet. Hanapin nyo yung address ko. Pag nahanap ninyo, bibigyan ko kayo ng yung pang-inom.
I-treat ko kayo, mag-inom kayong 4. Cheers! Tagumpay, nakita natin ang address ni Toki sa Amerika. Cheers! Oh, di ba? Libre ko kayo. Pabiling ko si Ai Chang ng cake, pero treat niya. Di ba? Okay? So, shout out natin yung mga kasama natin sa chat box during video premiere, si Ate Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora. Uy, namimiss na kita, Tita Aurora. Nahuli mo na ba yung ating yellow pin tuna para kay Ai Chang? Sa buong Palawan po, no? Huwag kayong mag-alala, buong mga Palawenyos, sa mga taga-Coron, ituloy nyo po yon yung persona ng grata dyan sa dalawang ungas. Lalong-lalo na dun sa lalaking nanduro ng babae. Mga vlogger, influencer pa man din kayo, ganyan ang attitude ninyo. Mga wala kayong respeto. Ha? No? Sige, tuloy nyo po yan. Ako mahal ko po ang mga taga Palawan. Hindi lang sa sila ang tumutulong sa channel ko kasi pinaglalaban natin ang West Philippine Sea, kasama sila. Tapos kayo, gaganong-ganunin nyo lang. Anong karapatan nyo? Manduro ng babae. Nanduduro ka ng babae? Laki-laki mong tao. Siguro lahat ng utak mo, saka yung ano mo. Diba? Sa Zambales, sa Norte, at sa mga advocates po ng West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, magsasaka, mabuhay po kayong lahat sa ating Coast Guard, AFP, sa BIFAR, no, na nandiyan po na nangangalaga sa ating mga mangingisda. Lalo na dyan sa ating mga sundalo sa BRP. Saludo po, sir, mga sir, madam kung meron man. No? At kay Ai Chang, kay Miyu, kay Wanabet, Senchang, Bet M, kay Toda Analisa ng mga taga Japan, kay Suset Ballesteros, kay Lorna Rafael, kay Nilda Arceo, Ninita Umali, kay Ilocana Kana, kay Carclea, kay Rebecca Lagman, kay Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Jean Jagers, Malditang Lola, Mami Lou Parker, Berna, I forgot. Si Lucena Nerpio, si Horatio Pantala, si Mohamed, si RN Tusens, sino pa ba? Ang dami nyo na. Si Kuya Danny Reynado, no? Yung iba pa po, pasensya na kung di ko kayo mabanggit, pero loves naman kayo ni Tokis, no? And may God bless us all, no? Yung mga nagpapa-shoutout po, pasensya na po, no? Na-delete ko na po, no? Ulitin nyo na lang po ulit, no? Check ko nga kung sino mga nandito sa aking mga na-screenshot. Pasensya naman po, na i-check ko lang. Sino ba to? Wala naman, di no? Mga nag-greet po ng Happy Father's Day. Salamat po, no? Maraming salamat. Wala. Yung panlinis ko ng salamin ng kotse pala yun. Ito pala, may nagpapa-shoutout from Virginia. Uy, Ate Beth M, oh. From Virginia daw siya. Si Marilu Pagulayan. 7570. Shout out po sa inyo. O ano ko na lang diyan, no? Shout out Marilu Pagulayan. 7570 yung kanyang YouTube handle, no? Shout out sa inyo. Taga Virginia daw po siya. Okay? Yun lang po mga kababayan, no? So unahin natin itong kay Harry Roque dito po sa interaction, no? Para naman sabihin nyo hindi tayo fake news dun sa sinasabi nating ano. Dito po, hindi ko na po ipapakita yung lalaking involved, yung si Mr. Supranational Philippines 2016. Kasi mahirap na, no? Siguro kung privacy sa kanya yan, ayoko naman. Even though na nagkalat na sa public yung mukha niya, kung magdemanda yan, sabit ako, di ba, Ai Chang? Pageant person pala dapat. Roque's Travel Companion in 2023 trip earns buzz. Kasi yung po yan, yung na-discover na mga papeles dyan po nung ni-raid ng PAOK yung Porac Pogo. Kasi ito po, tingnan nyo po to, galing po ito sa Impact Leadership po. Yung appointment nitong si Mr. Alberto Rodolfo de la Serna na siyang yung Mr. Supranational Philippines 2016. October 5, 2021. Siya, Assistant EA siya, 3. Yan po yung dokumento. Tapos ito yung dokumento na pinapaliwanag yung si Harry Roque. Affidavit of support. Di po ba? Ayan, Grabe, Dito natin malalaman sa
interaction kung ano ba talaga anong klaseng trabaho meron si Mr. De La Serna. Di ba? So, puntahan na lang natin dito sa ibaba. According to Bicol-based site, AKB Express, so ayan, silang nakakuha nung salary grade 20. Magkano yun? Magkano ang salary grade 20? Oy, ay Chang, Kai, ano ang salary grade 20 sa Philippines? Magkano ang sahod niyan? Oh, laki. Halos more than 50,000, mga kababayan. Oy, grabe, ang laki pala nito. Okay. So, isipin ninyo, ano ang kakayahan niya para maging executive assistant 3? Ano yung kanyang talagang profesyon, no? Para sabihin siya ay maging executive assistant 3 ni Roque. Siguro ito, tinutulungan ni Roque? Kaya niya ginawang executive assistant? Ano qualification? Di ba, Roque? What is the qualification? Di ba? Sabi dito, may pinakita nating affidavit of support. Sabi dito sa internal action, they wrote it down. This was after De La Serna's executive assistant role that supposedly ended in December 2021. Okay? Tapos na yung appointment niya Di ba? As executive assistant 3. Pero ang travel na mangyayari sa Poland, Ukraine, Ukraine pala yung isa na hindi ko nabanggit. Ukraine and Italy is from October 9 to 18, 2023. So therefore, hindi na siya trabahador ni Roque. Kasi wala na sa pwesto si Roque. Di ba ay napapaisip? Di ba yung appointment letter is from January 4, 2021 and will end up in December 31, 2021. So isang taon lang. Ngayon, yung sinasabing affidavit of support stating that Roque will provide financial support sa travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9 to 18, isang linggo, mahigit, 2023. So, ibig sabihin, inipon niya yung sahod niya kay Roque. And today is payback time. Di ba? Ito sabi ni Roque, he will accompany me. Me? Hindi niya sinabi ni Roque. He will accompany me and my family. Diba? Ay Chang, me lang, ako lang, at ako lang. Ibig sabihin, dalawa lang sila. To these countries as invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be Kiev, Ukraine to held from 13 to 16 of October 2023. Roque was quoted in the document. Tapos daw dun sa annex ng letter na yon, I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Ay, ganun pala yun. Siguro ito, si Mr. De La Serna ay isang medical professional na nakakaalam ang gagawin kung sakaling sumpukin ng diabetic si Roque o kaya sumpungin ng kanyang coronary stent or yung suffering from acute spinal stenosis. Alam ni Mr. De La Serna kung anong gagawin niya kasi baka nga medical professional siya. Di ba parang alam mo ang gagawin mo yung first aid sa mga taong nangangailangan ng first aid. CPR, ay Chang, CPR. Ano kasi CPR? M to M. Parang si Ate Beth M. May M. Di ba, ay Chang, M to M? Alam mo yung M to M na CPR? Baka yun, di mo pa alam. Ano pa sabi ni Roque, ha? Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Magkano ang gagastusin niya sa trip na yan to 3 different countries? Di ba? Poland, Italy, and Ukraine. Binobomba ang Ukraine. Di ba? 2023 last year. I am financially capable and willing to cover all lahat po ng gastusin ni De La Serna
related to that travel. But not limited to, hindi daw limited sa transportation, accommodation, meals, lahat po eh. Lahat. Sagot niya, but not limited to lahat. No? Siguro kung gusto ni De La Serna na nang pumunta ng bar, sagot niya. Kung gusto ni De La Serna ng, alam mo na, sagot niya. Magliwaliw, sagot niya. The letter also stated that De La Serna will not become a financial burden on any resource or social services of the countries they will visit. Kasi, paldo siya eh. Paldong-paldo pala si Roque. Ang daming baon, no? Saan kaya? Financially capable. Don't worry about the expenses of that dude. The dude with a six-pack, Ai Chang. I will cover it. Whatever he wants, I can give it. Whatever he needs, I can give it. And he will also give what I need from him. Ay, ano yun? Siyempre, assistant ko siya. Tagabuhat ka ng mga aking mga gamit. Kayo naman, kung ano-anong iniisip nyo, Ai Chang eh. Ano ka ba naman? No? In case of any unforeseen circumstances or emergency during this time in Europe, I am committed to providing the necessary financial assistance to ensure his well-being. Wow! Ano kaya? Ano kaya ang ano no? Bakit ganyan siya kay De La Serna? Alam kaya ito ng kanyang pamilya? Ano kaya ang nagawa ni De La Serna? Baka naman kamag-anak niya si De La Serna na mahal niya. Gusto niyang magtagumpay yung mama. Hindi po si De La Serna ang mag-i-speak Ang mag-i-speak si Roque. Sabi niya, he will accompany me to this country as an invited resource person to speak on an event. Si Roque ang magsasalita. Hindi yung mama. Assistant yung lalaki. Ano yun? Akin yung panyo. Pawis. Pulbusan mo ako. Di ba assistant ka? Ganun yun Di ba Ai Chang? Ay, grabe hindi naman daw po criminal yung kay Roque. Pero nakakapagtaka. Talaga palang paldong-paldo si Roque. Biruin mo. Kung kasama niya yung pamilya niya, but it was not stated there. Tapos nagsabit ka pa ng isa na lahat ng gagastusin niyan, ma-emergency yan sa hospital kung nasaan kami, ako ang sasagot. I am financially capable. Wow! Siguro, laki ng sahod ni Roque, no? Grabe. Ano ngayon ang sabi diyan ng mga netizens? Since Harry Roque is diabetic, he needed a travel companion who is not a nurse, but a Mr. Supranational 2016 with a six-pack, with a very good-looking. Di ba, Ai Chang? Ano na? Ito pa ang sabi ng mga netizens. Is the travel companion in the medical field, aside from being a pageant winner? Tama, nasa medical field ba siya? Traveling with a medical condition, di ba dapat yung travel companion should be related to the medical field like a nurse, a doctor, even a caregiver, or your wife? Perhaps, di ba? Tama naman. Baka yung wife busy sa trabaho? Kayo naman. Malay nyo, weekdays yun. Alam naman ng ano yun, alam ng asawa niya yun. Na siya ay magta-travel at baka kilala niya rin si Mr. Supranational. Kayo naman, ano-anong iniisip ninyo di ba? Kayo talaga ang sasama ng utak ninyo Ano man tinapos itong De La Serna na ito? Ano bang trabaho nito? Mga kababayan. Ito pa. Diabetic din ako Diabetic din ako akla. Pero nurse lagi kasama ko. It seems siya din naman ang gumastos. Okay lang. Ang problema is yung alibi na I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent. Nurse ba itong Alberto na ito? Tinatanong ko rin po siya.
Di ba? Di ba tinatanong ko rin siya eh. Hoy, nako, ano ba naman yan? Pageant person pala dapat, hindi healthcare professional. Yes! Oy, Roque, magpaliwanag ka! Eh ako nga, diabetic eh. Ay, tiyan. Type 2 diabetic, kuya mo, ano, padala mo na rin ng supranational. Ganun pala with diabetes. Grabe oh. Di ba? Grabe naman kayo. Huwag kayong ganyan. Walang bastusan, mga kababayan. Ha? Grabe oh. Gwapo-gwapo bata dito si Mr. De La Serna oh. Ganyan din ako nung kabataan ko, mga kababayan. Hindi lang 6-pack. 12-pack ang inuubos. Oh, ito. Ito. Ito siya. Ito po yung nakuha ng Mysterology, no? Dito po sa website na ito, nakita yung kung ano ang tinapos nitong si De La Serna. A website reporting updates about the female pageant scene said that De La Serna is a 6-footer. Uy, ang tangkad nito, Roque. BSBA, Bachelor of Science in Business Administration, graduate of Holy University in Tagbiliran City, Bohol. BSBA pala. Di ba? O ano naman yun? BSBA, pero kung travel companion ni Roque diabetic, may coronary stent at nagsasaper sa whatever, bla bla bla. Baka naman magaling tumuso. Magaling maghanap ng veins yung, di ba, Ate Beth? Pag tinapik-tapik na ganyan nasaan ba yung ugat mo? Kukuha na kita ng dugo. Ano na yale? Roque, dapat magpaliwanag ka rin dito kung ikaw, no? Inaano mo ang PBBM, magpaliwanag, magsalita ka. Ikaw magsalita ka rin dito. Bakit mo naman si De La Serna ang dala-dala mo, hindi medical professional? Licensed medical professional ba siya? Meron ba siyang caregiver certificate? Meron ba siyang LBN certificate? O di ba yung caregiver CNA? Certified Nursing Assistant. Licensed Vocational Nurse. O di kaya registered nurse or medical doctor. Hindi eh. Bachelor of Science of Business Administration. Sa bagay, ang kanyang business is to administer the needs of Mr. Roque. Ano ba yung isa sa mga needs? I don't know. Bahala kayo diyang mag-isip, pero yung mga netizens, diabetic ako. Kaya kailangan ko rin ng Mr. Supranational. Roque, tawang-tawa dyan si Kakopi kanina, mga kababayan. Si Kakopi, hindi mapigilan yung tawa. Ay, nako. Ano naman ang role ni De La Serna dyan sa speaking engagement ni Roque na peace, peace, peace? Peace, peace, ha? Kaya pala, yung title ng inyong maisog ay Peace Rally. Siguro doon nang galing yan. Diba? Eto mga kababayan, alisin natin si Roque, bahala kayong magbigay ng inyong mga insinuation. Pero huli ka, Roque, karma. Magsalita ka naman, paliwanag mo, bakit si De La Serna ay kasama doon? Paano siya naging executive assistant 3 during 2021? Na may salary grade na 20. What is his credentials? Tapos hindi mo na trabahador pero kasama mo siya noong 2023 sa 3 country na ikaw ay naimbitahan di umano na magkaroon ng speaking engagement about peace. Ay, nako, siguro inspiration ni Roque si Mr. De La Serna. Baka ganun. Alam nyo na yung mga istorya. Galing sa hirap, ganito scholarship, scholar ko yan. Di ba? Ay, tiyang, scholar ko yan. Baka naman, Roque, magpaliwanag ka. Yabang-yabang mo eh. Di ba? Ngayon, punta tayo dito sa maisog-isog. No? Nagkaroon sila ng maisog rally dyan sa Pampanga, mga kababayan. As usual,
yung sinasabi nilang peace rally daw nila, mga kababayan, hindi naman yan ano lang para makapagsalita kami, malayang pagpapahayag ng aming saloobin, no, sa gobyernong ato, inong ginagawa ng gobyernong ito in terms of kahirapan, bla bla bla, Chinese, whatever have you. Pero itong mga gunggong na ito, naghahanap lang yan ng kakampi. They are testing the waters. Sino yung mga maniniwala sa kanila? Kayo ba? May bilang na ba talaga sila? Ngayon, kung may bilang na kayo, ilang beses na kayong maisog, wag na kayo pumunta sa bayan-bayan. Take it to EDSA. At dahil nga diyan sa maisog nila, no? Ano kayo mga sobrang gamit ng inyong freedom of expression, mga palalo kayo. Marami kayong oras sa inyong kamay at wala kayong ibang ginagawa. Wala ba kayong mga normal day job? O di kaya mga normal night jobs? Wala, no? Kasi bakit? Paldo-paldo ba kayo? Napalduhan ba kayo? Saan nanggagaling ang pondo ng mga inyong mga maisog? Antayin ninyo, pag kayo na imbestigahan, yari kayo. Iiyak na naman kayo na sinusupil ang inyong karapatan. Walang sumusupil ng karapatan ninyo, malaya nga kayo At hindi nyo yata naintindihan ang ibig sabihin ng peace. Ayan sabi ni Google, it's a noun. Ano ang peace? Freedom from disturbance. Tranquility. You're just like a monk praying. You can even hear the sound of a microorganism dahil sa pagiging tranquil ng place. Very peaceful, very tahimik. You can even hear the sound of the wind talking to you. Ganun po Di ba? Ano ang synonyms nito? Calmness, restfulness, quiet. Di ba? Kayo, ano ginagawa ninyo? Ano ginagawa ninyo? You are disturbing the peace of the place where you are conducting your peace rally. Tapos ang ingay-ingay ninyo. Ano sabi dyan, no? Quiet. Tranquility. Ba't yung gagamitin yung peace? Sino kaaway ninyo? Di ba? Alam nyo kung sino kaaway nyo? Kayo, naggagaguhan. Kayo, naglolokohan. Di ba? Yun na lang si Glenn Chong saka si Vic Rodriguez pareho na naglolokohan yan Sasabihin ni Glenn Chong, nandaya si Marcos nung eleksyon. Sabi ni Vic Rodriguez, huy, hindi nandun ako. Di ba? Sasabihin nung isa, addict siya. Sabi ni Rodriguez, huy, hindi ako nagdala ng resulta sa pulis. Di ba? Sila nag-ipokrito, naglolokohan sa isa't isa. Di ba? Paano kayo paniniwalaan? Yun na lang election, nandun si Vic Rodriguez. Droga, nandun si Vic Rodriguez. I-refute niya. Tapos sila magkakasama dati. Di ba? Dapat talaga, either dalhin sila sa mental o sa iwahig. Sa Palawan ba yan, Elora? Isipin nyo nga. Tapos, may napanood akong video, si Roque, nagwalwal. Pero bago ko yung pagwawalwal niya, napakinggan ko po yung kanyang talumpati doon. Roque, hindi mo naintindihan yung peace Sino kaaway mo? Si PBBM? Paano mo naging kaaway si PBBM? Show us a proof or the reason, na talagang legit. Bakit kayo nakikipag-away kay PBBM? Bakit? Ba't ko nasabi nakikipag-away kay PBBM? Ang nyo, peace Maisog, peace rally. Pag sinabi niyong peace, sinong kaaway mo? Sinong hindi mo kapalagayan ng loob? Why we keep talking peace? Hindi niyo sasabihin ng peace if you don't have somebody, you are in quarrel. Nag-aaway kayo, hindi kayo nagkaintindihan. Di ba? Di ba kayo nga, peace. You want peace with them because ayaw niyo ng gulo. Ano ginagawa ninyo? It is very the antithesis
no? Sabi nyo, the antithesis o antithesis of peace. Di ba? Ano ibig sabihin ng antithesis? Ha? Ay, Chang, ano ibig sabihin yan? Di ba, a person or thing that is the direct opposite of someone or something else. Correct. If you are saying peace, but you are the antithesis of peace. What? You want some kaguluhan? Bakit? You are invoking a narrative that is a false narrative that you cannot even show an evidence that this government, the very government of Marcos administration, that are doing the narrative what you are saying. Ano yun? Taas ng bilihin. Mataas po lahat ng presyo ng bilihin sa buong mundo. Di ba? Pero sasabihin nyo sa Pilipinas napataas ng bilihin, gunggong pala kayo eh. Dito na lang O kahit saang bansa kayo naroon. Kayo dyan sa Japan. Kayo dyan sa Middle East. Sa Europe. Canada. Saan man kayo naroon. Hindi ba nagtaas ang presyo ng mga bilihin sa inyo? Lahat po. Commodities, gasolina, utility bills, lahat po nagtaasan. Then you are crying foul. Why in the Philippines the prices are too high? Jobs. Marami rin walang trabaho dito. Ang daming homeless. Ang daming nanghihingi. Yung nagpapanhandling sa kalsada. Ibig sabihin, Pilipinas lang ang hindi kinakawaan ng Diyos? Di ba? Kasalanan ba ng presidente yon? Ibig sabihin, dapat ang Pilipinas ay exempted sa mga gaganap sa mundo? Ay napaka-privilege pala natin. Tama, mali. Yung sinasabi ninyo Di ba? Ano, gera? Nasaan ang gera? Ang gera nandun sa Europe. Ang gera nandyan sa Middle East. Nasaan ang gera, Roque? Ano pa? Yung sinasabi ng Pangulo na pinangako ang 20 pesos, huy, gago, nandun ka. Kakampi nyo ang Pangulo. It is just a aspiration. Pangarap. Todo depensa ka kay Pangulong Marcos nung election O ngayon, binaliktad mo, pati yung nakaraan, historian kayo Ibinabalik nyo, mula pa dun kay Apulakay. So you are an antithesis of what you are doing now. Tama, mali. Di ba? Paulit-ulit lang kayo Wala kayong bagong naratiba. Ang sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na ang mga mahihirap tulad ng mga magsasaka, mangingisda, ang daming nakukuhang benepisaryo. Yung mga nasa 4Ps ng DSWD, yung mga nasasalanta ng mga natural disaster, may bagong Pilipinas Servisyo Pero ayaw nyong tignan. Naghahanap ng pondo para mapunan ang mga pabahay. Ayaw nyong tignan. Ang lagi nyong tinitignan ay yung presyo ng bilihin sa merkado. Ayaw nyong tignan yung inflation rate. Ayaw nyong tignan yung report ng PSA tungkol sa jobs, ng DTI, ng NEDA. Anong balita ang kinukuhanan ninyo? Diba? Naturingan kayong mga political analysts, political experts, but you're not reading a news. Ano ang news ninyo? SMNI? Truth that matters? What's truth with the SMNI? Yung honorary chairman is sexual predator How do we believe you then? Diba? Kami nakikita ko Ako naggagalugad sa social media. Even the international news, even the World Trade, the IMF said that we will be on a middle income status by 2025. Pero ayaw nyong tignan. Ang ibinabalita nyo ay yung naratiba, even those nung mga banyaga na sinisiraan daw ang China. Keraltang halata naman na ang alliance mo ay nasa China. Di ba? Kayo nga, sabihin nyo nga na ang Pilipinas lang ba ang nagtaas ang presyo ng mga bilihin at mga serbisyo? Mababa ang sahod ng mga empleyado? Abay, ginagawan po ng paraan. Bakit hindi nyo ginawa yan nung termino ni Duterte? Di ba? Ba't hindi nyo tinaasan? Hindi siya nag-EO o sinabi niya sa Kongreso noon, kakampi niya ang Kongreso. Taasan nyo ang sahod ng mga hindi lang government employees, kundi pati mga pribado. And tanong, saan kukunin ng mga pribado na kumpanya ang papasahod ay increase? Siyempre, i-increase din nila ang kanilang mga presyo. Ganon din. Di ba? Alam palang magnegosyo ko, taasan ko lang ng taasan yung sahod ng empleyado ko na ang presyo ng serbisyo ko ay the same? Hindi Gago ka magnegosyo. Di ba, Roque? Alam mo yan. Pero ang ginagawa nyo, you are blinding the eyes and the ears
of those who are yung mga nanonood sa inyo. Sino bang mga nanonood sa inyo? Yung mga kulto ni, ni Kibuloy. Diba? Ang mayoryang Pilipino, alam po ang nagaganap sa ating bansa. Kaya wala kayo Kaya sabi ng mga kapwa ko vlogger, wala nga kayong people. Ano pa power ninyo? Kayo-kayo lang yan. Diba? O ikaw, Roque, anong pinagdadakdak mo? Tatanggalin mo ang Pangulong Bongbong Marcos? Naandun po yun, sabi niya. Pagpalpak ka, tatanggalin ka namin. O ngayon, bakit hindi matanggal? Diba? Huwag kang magbanta, Roque. Patunayan nyo muna. Hindi kayo destabilizer. Sige, sasabihin nyo, hindi kayo destabilizer. Pero in my eyes, you are. Pasensya na. Ang aga-agang campaign yan, mga kababayan. Hindi nakikita ng COMELEC. Diba? Palpak ba ang Pangulong Bongbong Marcos? Bigay ka ng ebidensya. Parang yung mga follower ninyo. Pag sinabing ganito si Digong o yung may resibo ka? Pero pag sila na nag-akusa, tanungin mo ng resibo, wala. O diba? Tanga-tanga. Tanga-tanga lang yon. O kayo dyan, napanood ko yung kagabi. Sabihan ko na kayong tanga ka. Ala akong pakialam kung nanonood ka sa akin, pero tanga ka. Sobrang pagkabulag mo sa mga Duterte. Nung ikaw nang hinga ng resibo, wala ka rin mapakita o ano ka, hypocrite. Nung sinasabing ganito, yung nangyayari, todo depensa ka sa Duterte, pero hindi mo pa alam talagang totoong nangyayari, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Sinabi lang na magkakagera, nasa na ebidensya? Bakit masama ba na depensahan natin ang ating teritorya? So anong ibig sabihin mo? Ibuyang-yang lang ang West Philippine Sea sa mga Chekwa? Wala kang gagawin? Palagay mo ba makakatayo ang Pilipinas pag siya lang? Gago ka. Kung ikaw tumayo ka mag-isa, kaya mo. Sige nga. Ngayon nga, hindi ka makaribatal Bubo ka kasi. Itong mga DD-shit na to, mga bobo, piling nila, ang gagaling nila. Hoy, mga gago, kasama ko kay dati. Alam ko ang utak ninyo, yung mga totoong DDS, alam nila. Kasi yung mga kasama ko sa grupo ko, mga DDS yan. Pero alam nila. They know their limitation. At ako din alam ko ang limitation ko. No? Pruweba tayo, pruweba. Ebidensya labanan. Pero kayo, pag hiningan na kayo ng resibo, anong iiyak nyo? Ibahin nyo topic? No. Ibig sabihin, tanga kayo. Tulad ni Roque. Nasaan ang patunay na palpak ang Marcos administration so far? Nasaan? Ang palpak ay si Duterte. Yung sinabi niyang ang Pogo ay malinis yan, ano ngayon nangyari, Roque? Duterte? Yung palpak pa niya, ayaw niyang ipatupad ang 2016 arbitral ruling. Pupunitin lang daw niya. Tubig lang yan. Gago ka pala There is an idiom, water is life. Which is true. Water gives life, water destroys life. O ano ka doon, Duterte? Pinabayaan mo ngayon taga-Sambales fishermen Gago ka pala Tapos sasabihin nyo, palpak. Subukan nyo tanggalin ngayon ng Presidente Marcos sa Malacanang. Subukan ninyo. Hindi na po to 1986, Roque. Hindi to 1986. That the Dilawans control the narrative dahil walang social media. But right now, no. Tingnan mo lang, Wala pang isang oras matapos ang maisog ninyo, meron na nagbablog. Nung sa mga pinagsasabi mo. Tapos, isa ka pang doble cara. No? Double standard, mga kababayan. Pinasasagot niya ang Pangulong Bongbong Marcos kung bangag. Adik. Asa ebidensya mo? Ano mo sabihin sa akin sa PIDEA leak? Wala nga Walang mapatunayan si Bato. Sipin niyo mga kababayan. Tahimik si Bato kasi naka-recess di ba basag sila? Kay Jinggoy na lang basag sila Tapos ikaw, you have the audacity to say that. Pero anong sinabi mo nung time ni Duterte na si Trillanes? Nanghihingi ng drug testing kay Digong. Walang sino mang makakapagsabi sa presidente ng ganyan. Di ba? Wala kayong karapatan. O ikaw, anong karapatan mo? Para sabihin kay Pangulong Bongbong Marcos na umamin, magsalita. Di ba? So, paano ka namin paniniwalaan? Unang-una, tumbabalentong kay. Di ba?
Anong sabi ng Presidente Duterte dati sa'yo? Nung tinanong siya sa isang press conference? Ano sagot niya? Do you know the personality of Harry Roque? Hindi sumagot yung nagtanong. Anong sabi nung si Digong? So do I. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ano sabi sa'yo ni Panelo? About your lies. Na tinawagan mo si Presidente about ICC, hindi naman pala. Sabi ni Panelo, tumawag sa kay Digong. Hindi, di ko kausap yan. O ano ka? Ano sabi ni Panelo sa'yo? Yung nagsasabi nung ganun, sinungaling yun. Inaangat lang ang sarili. O, piri mo ha. Kakampi mo kay Digong, pero alam ang personalidad mo. Istoryador ka. Wala kang mapakitang facts. Dinipensa mo ang Pangulo noon sa laban ninyo sa debate kay Luke Espiritu. Di ba? Ang ganda ng sinabi niya. Tapos ngayon sasabihin mo yung mga kasalanan ng Marcoses? Di ba? Really? So you're equating na gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sinasabi niyong dictatorship, ibahin mo ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa palagay mo, hindi natuto sa history ang Pangulong Bongbong Marcos? Ang utak niya, hindi katulad ng utak mo. Di hamak naman mas matalino ang Pangulong Bongbong Marcos, even though na sinabi mo na hindi siya nakagraduate ng kolehiyo. Ikaw, okay. Titulado ka, abogado ka. Sabi mo, paldo ka eh. Di ba? Inisponsoran mo nga yung si Supranational Philippines 2016. All expenses paid. Even kung ano man ang liabilities niya. Paldo ka. Di ba? Oh. Pero ano ka? Ano ang pagkatao mo? Edukado ka. Pero anong pagkatao mo? Ano ang moral tendency mo? Ha? O moral compass mo para sabihin niya sa presidente? Presidente yan. Ano ka? Di ba? Isa kang watiwat. Isa kang talakitok. Isa kang sinungaling. Tandaan ninyo, sabi yan ni Panelo, sinungaling yun. O di ba? Mismong kakampi niya na DDS. Ilang beses sinabi yan ni Panelo, twice. Dahil gumagawa lang ng istorya to exalt himself. Roque, remember the biblical saying. Those who exalted themselves will be humbled. Those who humble themselves will be exalted. Tingnan niyo ang ginagawa ng Diyos kay PBBM. Humble lang ang Pangulo, but God is raising him up. Ikaw, Roque, may time ka. Ayan yung pogo na yan. Ayan na yan, Sasabihin mong hindi graduate si Pangulo, hindi natapos. Pero ano siya ngayon? Presidente. Ikaw lawyer, ano ka? Truth that matters? Di ba mga kababayan? Come to think of it. Ang dami pong mga college dropouts ang ngayon ay mga super bilyonaryo. O yung may-ari ng Meta, si Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. The rest are histories. Look for those. And some of those become great leaders of the nation. Pero hindi mga titulado. Di ba? Yung success ng tao, hindi minsan nakikita sa diploma. It's how they live their life. How they lead their life. Live and lead. Yan ang ina-advise ko sa anak ko. I don't care if you don't get any awards from the school. What I want you to be is to be a good person. That's how you mold yourself. Ganon minold ni Pangulong Bongbong Marcos ang sarili niya because he had seen not all but many during his father's time. He was taught, he learned, he experienced, and now he's adapting it. Ikaw, Roque, ano ka? You are a political butterfly, jumping jack ka. Kung saan ka convenient, kung saan ka makikinabang doon ka. Kasi hindi ka nakinabang dito sa Marcos administration eh. Because you guys, the camp of Sara Duterte has a sinister plot. You will use PBBM, no? To, ano yung agenda ninyo? Ipasok your sinister agenda, your
yung black propaganda ninyo. Tinago nyo yan eh. No? Secret agenda nyo yan na, sige, popular talaga si PBBM no matter what. Maski na din nyo sama si Sara eh. Maski na walang BP noon si BBM will win. Ilaban nyo pa si Sara. Kaya alam ni Sara eh. Dahil the clamor for Juan Marcos to come back as a president of the country is so big. Ikaw nabuhay ka nung Marcos administration, nakita mo, sige, aktivista ka, pero kami nabuhay din during that time. Alam namin. Nabuhay muli ang mga Marcos loyalists. Dahil yun yung pinaglaban eh. Wala man lang si Apo Lakay na, ito na ang anak. The embodiment of the father. Di ba? Matalino. Nakita nyo, naging congressman, naging senador, naging gobernador. Matalino, mapagkumbaba, mahal ng tao. Ayun ang wala kayo. Mahal nga ng tao si Duterte that time, but now, they are losing that affection, no? At yung clamor because of you guys, your false narrative and the vicious attacks on the Marcoses. At nakikita ngayon, no? The divine justice as what Madam Imelda said, yung baho ng Duterte. Imbis na pangalagaan nyo sana ang legasiya ni Digong, dawit pa pati mga anak. O ngayon, nasaan ang ano na kay Sara Duterte? Ano ang clamor kay Sara Duterte? Get out of the Marcos administration. You are now a opposition. Kakahiya kayo eh. Di ba? Sisiraan mo ang presidente? The same narrative, wala ka nang bagong masabi sa maisog. Presyo ng bilihin, hindi nakagraduate. Pagpalpak, tatanggalin ka namin. O mag-antay kayo ng 2028. Kusang bababa ang presidente sa 2028. Kung si Sara man yan, good luck. Pero, I'm telling you, he's not 100% pasok sa banga na pinagmamalaki ni Roque. May isa pa siyang inatinan na speaking engagement eh. Natatakot daw sila na si Sara Duterte ang mananalong presidente kasi tiyak naman sa 2028 ha, the word tiyak, siya ang mananalong presidente. I doubt it. Lumaban lang, tumakbo lang si Speaker o si Gibo. One of those two. Sabi ko sa inyo. Diba? Kasi itong dalawang ito na binanggit kong huling-huli, yan ang lumalaban sa ating West Philippine Sea. Kasama ng mga dilaw. Eh, siyempre, mahahati yan. Pag pumasok yung isa sa mga dilaw. Malay nyo, si Hontiveros, si Dilima, or si Lenlen. O, diba? Hati yan. Diba? Pero itong si Roque, ang sama pa, yung nagsisisigaw, yung tungkol daw sa ini-issue sa kanya sa Pogo. Hoy, Roque, hindi kami ang nag-issue sa'yo sa Pogo. Yung executive assistant mong tanga-tanga. Yung former pala, na tanga-tanga. Yung si Mr. Supranational. Kung hindi pa naman sa katangahan niya, bakit siya tumira sa loob ng Pogo? Diba? What is the very reason why do you have to live inside Pogo? Bakit ka doon titira? Anong reason ni Roque? Estudyante daw po dyan sa Clark. O pwede naman dyan eh. Magkano ang upa mo sa loob ng Pogo? Baka mahal pa, gaganda ng building eh. Pwede ka naman tumira sa labas eh, ng mas mura eh. Diba? At bakit nandun sa opisina nung sa Pogo? Yung appointment papers niya. Saka yung affidavit of support. Diba katangahan lang yan? Baka nga nagtatrabaho sa Pogo yung si Kupal eh. Dahilan lang yun na nag-aaral eh. Di ba? Isipin nyo nga mga kababayan. Yung alibi mo, Roque, we don't buy it. It doesn't sell. Baka bumebenta lang yan sa mga kapwa nyo DD shit. Ng mga walang utak talaga. Hindi na makikitid, walang utak. Kulto eh. Kung ano yung sabihin ng mga vloggers, influencer at mga puon nila, yun na yun. They're not researching. Tingnan nyo yung ibang mga vlogger nila. Tingnan nyo yung mga vlogger nila. Walang mapakitang mga article about this na sinasabi nila. Diba? Nasaan ang ebidensya nila? Wala. Chismis, talsik laway lang. Tapos sasabihan mga admin vloggers ay bayaran. Ay, pakita muna kayo. Pakita kayo resibo. Diba? Mga gunggong eh. Kaya paano nyo ipapanalo si Sara sa 2028? O isang Duterte sa 2025? Baka party list. Pwede pa.
Hopefully, hindi kayo boto. Dahil alam naman namin mangyayari na manggugulo lang kayo eh. Sasahuran kayo ng taong bayan pero manggugulo lang kayo. 'Di ba? Kaya yung sinasabi nilang peace, tingnan niyo, panoorin niyo 'yon. Yung video na 'yon ni Roque. It's not peace. He's shouting. 'Di ba galit na galit? Is that peace? May kaaway ka, pero you are not invoking peace. You are invoking anger. You are invoking war with your enemies. You are not promoting peace. Di ba, dinefine ko sa inyo kanina ibig sabihin ng peace? Tranquility, quietness, peacefulness, calmness. Si Roque, meron ba siya noon sa stage na yon? Pinakita niya ba yung essence ng peace sa sarili niya while he was talking? Dapat nga wala kayong salita dyan eh. Kasi peace quiet. Di ba? Naintindihan nyo ba? Kayo dyan na mga nagpasimuno niyang maisog-isog, have you understand the word peace? Sino kaaway ninyo? Bakit nasupil ba karapatan ninyo? Kung nasupil ang karapatan nyo from the very first start, wala na kayong maisog-maisog peace rally. Hindi na kayo papayagan. Wala, ipinayagan kayo. Transparency, accountability, and what else? Palagay nyo hindi transparent ang gobyerno? Patunayan nyo muna kung merong mga, sasabi niyo, mga ninakaw. Di puntahan nyo COA. Tapos idemanda nyo sa Sandigang Bayan, paimbestigahan nyo sa ombudsman. Wala eh. Diba? Kayo lang yun, kathang isip. Kasi yung kasalanan ninyo, ibinabato nyo dito sa current administration. Yung current administration naman, yung mga kagaguhan at kapalpakan nyo, pinipix. O ngayon, itong pogo na to, nag-aantay lang ang Pangulo dyan. Karma is a bitch talaga, di ba, Aichang? Kaya, isipin nyo, sinungaling eh. Yang maisog na yun, sinungaling. Peace? Sino away nyo? Sasabihin nyo, pupunta tayo ng gera sa China? Bakit tayo bang magsisimula ng gera? Anong sabi ng Pangulo? We will not go into war with anyone or anybody. I intend not to yield. Filipinos do not yield. But we will advocate peace. Dadaanin natin sa mga democratic process, diplomacy. We will intend to implement the peace. That's the real essence of that. Kasi tayo ngayon ay nasasabak sa kaguluhan sa West Philippine Sea without throwing each other's armaments. Wala, kundi ano lang. Para lang tayong naglalaro ng patintero. Pero yung isa, bully. May kasamang bully. Tayong kalaban, tayong bully. Ano gagawin sa bully? Luluhod ka? Roque? Luluhod? Gago. Hindi Titindig tayo. Pero, we will still implement the peace. Diba? Pero yung kabila, ayaw. Doon kayo mag-rally sa China. Ba't hindi nyo gawin yung ginawa ng 1,500 na mga kababayan natin nag-rally? Diyan sa tapat ng Chinese Embassy yata yun. 1,500 Filipinos supporting PBBM's stand on the West Philippine Sea. Diba? Baka sabihin nyo, bayaran sila. I don't care. Kampi ko yan sa West Philippine Sea, titindig at titindig. Kung bayaran sila, wala silang prinsipyo. I don't think so. Di ba? Kung bayaran sila, ilabas nyo ebidensya. Pag kayo inakusahan na, sasabihin nyo, nasaan ang resibo? O, di ba? Pare-pareho lang tayo. Resibo labanan eh. O kami may resibo, o kayo wala. O sino ngayon paniniwalaan? Sino mga gago? Mga tanga? Kayo-kayo lang yan. Yung mga punyo nga, mga manyak, mga ondaran, tapos gusto nyo kaming paniwalain sa naratiba ninyo na ang administrasyon, ito ang sumusupil. Kayo ang sumusupil sa inyong karapatan. Hindi kayo marunong sumunod sa batas. Mga lawless kayo lawbreaker kayo Ngiyayabang yung dalhin sa tamang forum. Nung dinala sa tamang forum, wala na, tago na. Di ba? Yun ba? Yun ba yung peace? Hindi Kung meron kayong peace sa inyong puso, advise that person, si Kibuloy, to surrender. Wala
Bakit? Kasi nakikinabang kayo eh. Laking tulong ni Kibuloy sa inyo eh. O, di ba? Kayong mga duwag, kayong walang peace sa puso ninyo. Tapos sisigaw kayo ng peace. Eh di hypocrites kayo. Di ba? O kayo po mga kababayan po inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.